Dahil nga malapit na ang piyesta ng patay, tara pag-usapan natin ang ilang mga pamahiin sa patay. Dahil nga Halloween special ang ating episode, pag-uusapan din natin ang mga ilang bagay kung papaano ba malaman na may demonyo at masasamang espiritu sa inyong tahanan. Kaya naman kung ready ka na at hindi ka takot, let's dive into the video. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may kapul. Libong taon na hanggang ngayon na may mga sabi-sabi o tinatawag na pamahiin sa patay ang ating maririnig. Hindi lamang sa burol kundi napag-uusapan din ito sa tuwing piyesta ng patay sa sementeryo. Walang masama kung gagawin ang mga bagay na ayon sa mga matatanda ay mas maikabubuti ng lahat kaysa pairalin ng tigas ng ulo at kalokohan. Baka magsisika sa huli at pag-uwi mo, pasan-pasan mo na pala ang taong binisita mo sa burol. Number 1, pagpag. Isa sa pinaka-oldest na pamahiin ang pagpag kung saan pagkagaling mo sa isang burol o isang lamay, dapat ay magpagpag ka bago ka pumasok ng inyong bahay. Ang iba naman ay dumadaan muna sa ibang lugar gaya ng tindahan o pasyalan bago umuwi nang sa ganon ay maipagpag ang anumang kamalasan na bitbit ng bumisita sa burol. Number 2, alisin ang mga damit na sinuot. Kung galing ka sa isang lamay o burol, pamahiin ng matatanda na kapag umuwi ka na ay anumang gamit o isinuot mo ay dapat mong alisin. Meaning, kailangan mong palitan agad mula sa pangloob mong suot, damit at maghugas agad ng katawan o magpunas. Number 3, pagdala ng pagkain sa lamay. Masama ang mag-uwi o magbitbit ng mga inalok na pagkain sa lamay. Ito ay isang matandang pamahiin na sinasabi ng mga matatanda. Anumang pagkain o candy ay dapat iwan o ubusin sa lamay kung sakaling binigyan ka o inalok ka. Number 4, pagwawalis. Sa mga baryo ng Pilipinas, ina-apply pa din po ang pamahiin na ito na kung may burol ay hindi dapat magwawalis lalo na sa harap mismo ng ataol. Number 5, kulay pulang damit. Ang pagsusuot ng kulay pulang damit ay isang malas na pamahiin sa isang lamay. Tanda din ito ng isang matinding galit sa namatay o ng namatay. Iwasan na lamang magsuot ng ganyang kulay kung pupunta ng lamay o libing. Number 6, pagpulot sa burol. Pakatandaan mga freni na ang pamahiin na ito ay pinagbabawal pa din sa iba't ibang probinsya. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang lugar sa mundo na may burol o patay. Ang pagpupulot ng anumang bagay sa lamay, gaya ng barya, perang papel, candy o anumang bagay na makita sa burol. Sa part ng China, England at Netherlands, may mga ganitong pamahiin lalo na kung piyesta ng mga kaluluwa. Huwag basta dadampot ng nakikita sa daan o sa lamay. Number 7, pananalamin. Nagpunta ka ba sa isang burol, nakatapat ka sa kabaong? Iwasan ang manalamin o gumamit ng salamin kung nasa harap ng kabaong. Ito ay pinaniniwalaan na malas. Number 8, luha at pagpunas. Kung pupunta sa isang lamay, iiwasan ang mapatakan ng luha ang kabaong at punasan ito dahil ito ay malas na gawain sang-ayon sa ating mga nakatatandang pamilya. Ito ay pamahiin na ang ibig sabihin ay pagsunod sa nakahimlay. Number 9, pagsusuklay. Alam nyo ba ang pamahiin ng pagsusuklay sa harap ng lamay ay masama? Kung nagsuklay ka sa tapat mismo ng lamay o burol ng patay, ito ay pinaniniwalaan na isang kamalasan. Ang mga nabanggit kong pamahiin kung sakaling magawi kayo sa isang lamay o burol, pakaingatan na gawin kung makaligtaan. May mga cure naman dyan, pero major cure na po ang kailangan para maalis ang kamalasan o ang pinaniniwalaan na pagsama ng kaluluwa sa inyo. At dahil nga Halloween special ang episode natin ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga bagay o senyales na may demonyo sa inyong tahanan.
Kung babalikan nyo ang last 3 years ago ng ating video aralin, nagbahagi ako sa inyo ng isang aralin patungkol sa isang rosaryo ng demonyo. Ibinahagi ko ang detalye at senyales patungkol doon. Ito ang video aralin na tinutukoy ko at may title na Satanic Rosary. Maaari nyong balikan ang video aralin na ito after nyo mapanood ang buong video ngayon. Narito ang ilang mahahalagang senyales na may masasamang elemento o demonyo sa paligid mo. Number 1, mabahong amoy. Ang isang paligid o tahanan na may masasamang elemento o demonyo na nakapaligid, mapapansin mo po ang masangsang na amoy. Kung minsan amoy dugo ang paligid o isang kwarto, hindi maipaliwanag na amoy na parabang isang taong may anghit na pinagsamang basura at dugo. Number 2, paglabas ng mga hindi inaasahang insekto o hayop. Kung may mga masasamang elemento sa inyong tahanan, sa inyong paligid, mapapansin mo ang hindi normal na paglabas ng mga di kilalang insekto at mga hayop. Kung minsan naman bigla ang may insekto na madami o ahas o di naman kaya ay maraming ipis. Number 3, kakaibang tunog. Ang senyalis na ito ay maaring mapansin mo umaga man o gabi. May mga kakaibang tunog kang naririnig na hindi pangkaraniwan. Kung minsan naman ay parang isang hangin na bumubulong sa iyo. At kung hating gabi naman ay may isang yapak na maririnig ka o tumatawag sa pangalan mo o kumakatok sa pintuan mo. Number 4, pagkakasakit. Isa sa mga senyales hindi lang ng negatibong enerhiya kundi isang senyales na may masasamang elemento sa paligid mo ay ang parating may nagkakasakit sa tahanan nyo. Kung minsan naman ikaw mismo ang parating nagkakasakit, yung walang dahilan at nang biglaan. Number 5, sunod-sunod na kamalasan. Kung sa pakiramdam mo ay sunod-sunod na ang kamalasan na nangyayari sa inyo at sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, malamang sa malamang, hindi lang evil eye ang problema mo, kundi ang demonyo sa paligid mo. Karaniwan sa sitwasyon na ganito ay ang sunod-sunod na problema, kawalan ng pera o swerte, pagkakasakit, kamatayan, at kung ano-ano pang kamalasan. Number 6, laging away. Nakaranas ka na ba ng parating pag-aaway? Isa sa mga gustong-gusto ng mga masasamang elemento at demonyo ang palagiang away. Kaya kung may mga nangyayari sa inyong tahanan na ganito, maging alerto ka na, Frenny. Number 7, mga bagay na gumagalaw. Maituturing na may masasamang elemento sa isang tahanan kung ang mga di normal na aktibidad gaya ng paggalaw ng mga bagay o pagkawala at biglang litaw nito ay nararanasan ninyo. Mga upuang gumagalaw, lamisahan o mga kubyertos, mga ilaw na patay-sindi o di naman kaya mga pintuan o bintana na kusang nagsasara at nagbubukas. Number 8, laging balisa. Lagi ka bang balisa o ang mga alaga mong pusa o aso? Mabilis magalit o malungkot? Ang mga ito ay senyales na may masamang elemento o demonyo sa inyong kapaligiran. Sa 8 nabanggit ko, marami pa ang mga senyales, ngunit yan ang pinaka-basic at madali nyong tandaan. Kung sakali man na may 4 pataas na sumakto sa mga nabanggit ko na nararanasan nyo ngayon, tumawag na kayo ng pari o mga gaya naming may tangan ng kaalaman na lumalaban sa mga masasamang espiritu o demonyo. Para maiwasan naman ang mga ganyang bagay sa mga negatibong enerhiya o elemento, bukod sa dasal sa ating Diyos Ama, samahan nyo ng Evil Eye at Saint Benedict Medallion. Yan ang pinakamabisang proteksyon na magagamit nyo. Kung nais bumili, mayroon po tayong Evil Eye products and Saint Benedict Medallion. Bless ko na po yan. Lahat po ng products ng Moment by Rian ay bless ko na po, ritualado na po yan. Ituturo ko din po sa inyo ang proper na dasal once na nakuha nyo na ang order nyo. Mag-message lang kayo kung gusto nyong bumili sa aking Instagram, ang Moment by Rian. Sana ay may natutunan kayo sa ating special Halloween episode. Huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.